Mga idol at kabayan, breaking news! Malaking puwersa ng Amerika dumating pa sa West Philippine Sea. USS Nimitz aircraft carrier. Dala ang maraming jet fighter at destroyer nasa West Philippine Sea na. Bukas 5 ng Mayo taong kasalukuyan, Pilipinas at Amerika palulubugin ang isang barko sa karagatan ng West Philippine Sea sa pagitan ng Zambales at Baho de Masinloc. Pilipinas gagamit ng bomba missile mula sa FA-50, Super Tucano, Shaldag Mk5 at Sea Star missile naman mula sa BRP Antonio Luna FF-151. Amerika may pasabog dahil gagamit ito ng F-16 multi-role fighter, FA-18 Super Hornet at B-1B bomber sa nasabing maritime strike. President Trump nagbabala sa Iran at China. Ang sinumang bansa na bumili ng langis mula sa Iran ay hindi pwedeng makipagnegosyo sa Amerika. Dalawang aircraft carrier ng Amerika tuloy-tuloy ang pagbira gamit ang matinding puwersa laban sa mga Houthi sa Yemen. Malaking puwersa ng Amerika ang Carrier Strike Group 11 ay nasa West Philippine Sea na ayon sa open source. Namataan nito ang larawan na kuha sa satellite na ang Carrier Strike Group 11 na pinangungunahan ng USS Nimitz CVN-68 aircraft carrier ay nag-ooperate sa pagitan ng Zambales at Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Kasama nito ang isang Arleigh Burke class destroyer. Sakay ng USS Nimitz ang mga FA-18E at F Super Hornet at EA-18G Growler jet fighter at iba pang mga eroplano at helicopter. Kabilang din sa Carrier Strike Group 11 ang pinakabagong guided missile stealth destroyer ng US Navy, ang USS Zumwalt DDG-1000. Kakaiba ang lakas ng DDG-1000 mga kabayan matapos itong i-upgrade ng US Navy dahil meron na itong intermediate range conventional, isang uri ng hypersonic missile system. Kaya na nitong maglunsad ng hanggang 12 hypersonic missile na may bilis na Mach 5 o 6,174 km per hour o mahigit pa ayon sa source. Idiniploy ito ng Amerika sa Indo-Pacific upang supili ang mga banta ng mabilis. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, sang-ayon ba kayo sa pag-deploy ng Amerika ng kanilang aircraft carrier sa West Philippine Sea? Sa ibang balita naman, sa isinagawang counter-landing exercise sa Cagayan, ipinahayag ng Armed Forces of the Philippines ang matagumpay nitong pakikipagtulungan sa Estados Unidos upang ipakita ang bagong lakas ng Pilipinas na wala tayo noon, pero meron na tayo ngayon. Matapos wasakin ng puwersa ng Amerika at ng Pilipinas, ang mga kunwaring kalaban na planong tumapak sa kalupaan ng Pilipinas sa Cagayan, Zambales at Palawan, hindi pa tapos ang Armed Forces of the Philippines at US Forces. Ngayon, naghahanda naman ang dalawang puwersa sa mas malaking live fire exercise na gaganapin sa baybayin ng Zambales na nakaharap sa Baho de Masinloc. Bukas 5 ng Mayo taong kasalukuyan, nakatakda ang gagawing sinking exercise sa baybayin ng San Antonio, Zambales sa West Philippine Sea. Ang lumang barko ng Philippine Navy ay palulubugin gamit ang mga missile system ng Pilipinas at Amerika sa panahon ng maritime strike na kabahagi ng Balikatan 2025. Inaasahan na espesyal ang aktibidad na ito dahil dadaluhan ito ni Pangulong Marcos Jr. Ang lumang barko ng Philippine Navy ay ilalagay sa layo na 40 nautical miles mula sa kalupaan ng Zambales sa West Philippine Sea. Gagamit ang Armed Forces of the Philippines ng mga FA-50, A-29 Super Tucano, Fast Attack Interdiction Craft Missile at ang BRP Antonio Luna FF-151 kung saan maglulunsad ito ng Sea Star Anti-Ship Cruise Missile. Sa panig naman ng Amerika, gagamit ito ng pangmalakas sa mga military hardware tulad ng F-16 Fighting Falcon, FA-18 Super Hornet at sa unang pagkakataon, sasali din ang B-1B bomber upang wasakin ang lumang barko bilang target sa West Philippine Sea. Ito na siguro ang pinakamalakas na mensahe ng Amerika laban sa mga pambubuli ng China sa Pilipinas. Sa pagsali ng B-1B bomber, magbibigay ito ng malaking palaisipan sa China upang wag nang ituloy ang mga maling hakbangin nito laban sa Pilipinas. Scenario here is we are countering a seaborne invasion from an external threat. The enemy that we are fighting against here is an amphibious force coming from surface ships deploying an amphibious force whose intent is to establish a foothold on the beaches with an intent to move inland. President Trump nagbabala naman sa mga bansa. Pinatawan ng Amerika ang Iran ng panibagong sanksyon at kung sino mang bansa ang bumili ng langis mula sa Iran. Babala ni President Trump ay hindi na pwedeng makipagnegosyo sa Amerika. Sa mga nagtatanong kung sinong bansa ba ang bumibili ng langis mula sa Iran, ayon sa source, China ang bansang bumibili ng malaking porsyento ng langis na ine-export ng Iran sa pandaigdigang merkado. Iran had no money when I was president. They were out of money. They were bust. They had no money. They weren't giving it to Hamas. They weren't giving it to Hezbollah. They weren't giving it to anybody because they didn't have any money. They were just about
bust. And in fact, I put sanctions on last night. Any oil that anybody takes from Iran is not allowed to do business in the United States of America. Balitang Middle East naman tayo mga kabayan. Amerika at UK tuloy naman ang opensiba nito laban sa mga Houthi. 2 aircraft carrier ng Amerika ang sabay na naglunsad ng mga fighter jets na dala ang mga misal at bomba upang magsagawa ng airstrike sa mga infrastruktura sa Yemen. Ang mga eroplanong mandirigma na sakay ng USS Trauma at USS Carl Vinson ay sunod-sunod na ang paglipad sa Red Sea. Dala ang matinding puwersa laban sa mga kalaban sa Yemen. Both the Royal and the US Navies have been forced into action in the Red Sea, and last September I met the crew of HMS Diamond, who shot down a ballistic missile and multiple drones in self-defence during their deployment in the Red Sea. Make no mistake, the Houthis act as an agent of instability across the region. They continue to receive backing from Iran, both military and financial, and even Russia has attempted to support the Houthi operations. The aggression in the Red Sea and the Gulf of Aden is yet another example of how our adversaries are increasingly working together against our interests. So, Mr. Speaker, I want to be clear. This government rejects any Houthi claims that attacking ships in the Red Sea is somehow supporting Gaza. The Houthis were targeting tankers and seizing ships well before the war in Gaza began. Their attacks since have targeted vessels of all nations. So hear me when I say these attacks do absolutely nothing for the Palestinian people or the push for a lasting peace. Mr. Speaker, an estimated 12% of global trade, 30% of container traffic passes through the Red Sea every year. Laban Pinas.